Ang gender at politics pala, napakalawak talagang topic. Parang, dito kasi pumapasok yung pag-aaral kung paano nakaapekto ang kasarian sa politika at pamamahala. So, tingin ko dapat talaga natin itong pag-usapan. So, bago tayo mag-start, para malaman ng listeners natin kung sino nagsasalita, kailangan nating magpakilala. Una na si... Yes, I'm King Florence de la Cruz. Ako naman si Ana Micaela L. Cruz. Ako si Kent Luis Edrada. Ako po si Steen Campos. Jensen Davis. Ay, sorry. Ako naman si Kate Ann de los Santos. Ako naman si Kylie Candelaria. Ako naman si Ayla May Reyes. At kami ang Group 3, Power and Party, Conversations on Gender and Politics. So let's talk about the women representation. The representation of women means how women are shown and included in different parts of society, like in movies, television, books, politics, and jobs. Importante ito dahil malaki ang epekto nito sa pananaw ng mga tao tungkol sa mga babae. What society expects of them and kung paano nila nakikita yung sarili nila. Historically, madalas na ang mga babae pinapakita sa limitadong paraan, like being caregivers or housewife lang, rather than as complete individuals with their own strength and ambition. This type of representation ay pwedeng magpatibay ng mga outdated o luma at di magandang ideya and limit what women believe they can achieve. Sa mga nakakaraang taon, may magandang pagbabago sa paraan ng pagpapakita sa mga babae. Kasama dito ang pagbibigay din sa kanilang tagumpay, kakayahan at iba-ibang karanasan. Kapag mas patas o kumpleto ang representation ng mga babae, nakakapagbigay ito ng mga inspirasyon at nag-empower sa kanila na magpatuloy sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Although there has been progress, may mga hamon pa ring umiiral. For example, women are often underrepresented in leadership roles or center professions. And then, may still face stereotypes in various forms of media. Kaya mahalaga ang pagpapabuti sa representation ng mga babae upang makamit ang gender equality at makagawa ng lipunan na mas pinapahalaga ng bawat isa. Today, more women are becoming leaders at various level of government. May mga babae ng senador, Katulad ni, gobernador, Delicia Hontiveros, marami pang iba. Yung kalaban ni, Sino na yun? Si Lenny. Si, Hindi. Parang kalaban ayaw ni na yata niya eh. Trump. Si Harris. Si Harris. Kasi- Pero hindi siya nanalo. At tapos yung dalawang Sayang. president ng Pilipinas, si Corazon tsaka si Gloria. Oo. yeah, their presence can bring different perspectives and ideas to public issues. This is important because political decisions affect everyone. So it is essential to represent the voices of women. One example of successful woman in politics is Angela Merkel, the former Chancellor of Germany, known for her strong leadership. In the Philippines, Corazon Aquino is well known as the first female president of the Siya pala country. yung nauna. Yes. Oo, kasi ano siya. Hindi, kasi nga parang sayo nag-ano kay Marcos. Oo, kaya na ano. Tapos si Gloria Susunod. naman dahil na-impeach si Erap. Erap. Kaya naging, Daming alam. syempre nag-search ako eh. And syempre, Galing ka Leni talaga. Robredo, who served as Vice President and actively dedicated Yes. time to advocacy for marginalized sectors. Women in politics not only represent themselves, but also interests and rights of others, such as children, women, and other marginalized groups. When women are seen in leadership roles, they can become an inspiration for the women to dream and engage in politics, which can lead to fairer and more effective decisions. I think we should support and encourage women to take leadership roles in politics, and sa tingin ko, mas malaking impact ang magagawa nila sa mga Oh, kabaihan. tama naman. Sa tingin nyo, ganun din kayo? Kasi agree ako Kasi sa kanya. parang ngayon, yung mga lalaki parang hindi na sila, hindi katulad dati na parang ang ano na lang nila sa leadership sa politics ngayon is pera, di ba? Mm-mm. Saka na, parang competition na lang kayo sa kanila eh. Gusto niya laging nakakaangat sila, ganun. Oh, Kaya nag-iiba yung tingin sa ginagawa babae at ko lalaki nilang- pagdating sa isipin ganito. mo, may mga artista, tapos ang ginagawang retirement plan nila yung Politika, no? politics. Tapos yung mga
isipin mo, konti lang yung mga babaeng artista na ano, Pumapasok sa Oo, politika. bilang sa most of yung mga lalaki. lalaki talaga. Tapos yung mga babae, parang mas knowledgeable sila sa law ng ano. Pero mas alam kasi nila na hindi sila ganun hindi ganun kalawak pa yung knowledge nila sa law, kaya mas pinipili nilang hindi naman pumasok. sa pag-ano, pero kapag yung mga babaeng artista ang pumapasok, mostly, they want to serve, kaya gusto nila na pumunta sa politics. Saka Kasi nag-i-start yung mga din lalaki sila kasi sa parang mababang position. retirement plan na lang nila yung Oo. yung politics sa Pilipinas eh. Kaya ito mo, ganito ang nangyayari. Tapos, Nagkakagulo. pero hindi naman ibig sabihin na ganun, parang lalaki na yung ano. Yeah, syempre yung mga babae, they can inspire other young girls na kaya din pala, na kaya naman pala nilang mamuno. May research din na nagsasabi na malaki ang magiging contribution ng mga babaeng leaders pagdating sa economic growth and development ng bansa. Ang dami mong sinabi ha. So, let's move on with participation. Yung participation in gender and politics, it refers to the involvement and engagement ng individuals, particularly ng women and gender minorities sa political processes, decision-making, and of course, the exercise of political power. It encompasses both the representation ng diverse gender identities sa political offices, sa active involvement of people in political activities such as voting, campaigning, activism, at saka political advocacy. Yung concept na to, hina-highlight kung paano yung gender dynamics ay ini-impluwensyahan yung political participation, often focusing on the historical and ongoing challenges faced by women and marginalized genders in accessing political powers, pati na rin yung mga efforts to promote greater equality and inclusion. Yung participation in gender and politics, ina-address din niya kung paanong yung political systems, policies, and ideologies ay nagsha-shape ng gender roles and relations sa ating society, and kung paanong yung political participation can be a means to challenge gender inequalities and to promote gender justice. In essence, it's about ensuring that people of all genders can participate equally sa political life, at saka yung policy ay nagre-reflect ng diverse needs and rights of different genders. Ngayon, sa pag-support ng gender equality, essential siya sa paggawa ng equitable systems, sa pag-address ng social disparities, strengthening democracy, at saka sa pag-empower ng marginalized groups. Okay, ikaw di ba na. pag sinabing babae, parang yung mga babae kasi, parang sila yung mas nakakaintindi. So, feeling ko dapat talagang mahalaga yung participation nila sa mga ganyang Hindi kasi parang pag-uusap. mas malawak yung view ng babae, Babae. kaysa dun sa Pero hindi naman natin nilalahat. Hindi naman Oo. lahat ng Kasi yung lalaki iba, sa babae ganun. di naman maganda yung pamumuno nila, ganun. Hindi naman talaga lahat. Pero yun yung sinabi ni Ayla, importante yun yung mga binanggit niya kanina para mas naging mas malawak yung sa pag-iisip ng sa babae pagka sumasali sa mga ganitong mga larangan. Sige na, ikaw na, King, di ba? Yung- may mga idadagdag pa tayo strength tungkol mo. dyan. Di ba ito nga ang sinasabi pag yung babae daw nasa politika, they can share unique experiences and idea which can help make decisions that serve everyone in society. For instance, women often understand issues related to families, healthcare, and education because they may have faced this situation in their own lives. This means that when women lawmakers create laws, they are more likely to consider the needs of families, children, and communities. Sabi dito, different ideas and better decisions when women are involved in politics. They share unique ideas nga and experiences. parang katulad ng kay Antiveros. Not to be biased, but women tend to be more creative. Totoo naman.
Agree Para sa akin kayo? totoo yun. Ano masasabi mo, Jensen? Bilang Okay, lalaki. You have something to say, Jensen? I'll be a different perspective here. Right? So you say that women are more creative. Okay, proven fact, they are. But don't you think that they're only creative because they have to be to succeed? Bay, hindi ako Ano yung parang yun nakikipag-debate. yung parang dahil kailangan nilang maging creative para makilala sila. Yes, because historically speaking, when King said that King? women, Si King. Okay. when King said that women are more universal when it comes to lawmaking or politics, I believe that men are too, because their nature is to believe that they have to do well for their family. So the laws that are passed down to are for the families. I mean, I'm not saying that women can't do the same thing or if they can do better. I'm just saying I feel like men should be appreciated just as much. Don't you think? Mas Pero- na-appreciate niyo yung mga lalaki compare sa Oo, kasi nga, babae. parang- Yeah, they're very appreciated, but at the same time, when you think about it, you compare a woman to a man, everyone will go for the woman. Because they think it's politically correct to go for the woman, don't you think? Oh, pero di ba may mga issues din kasi na tungkol sa gender equality. Tama naman siya, parang kapag may issue nga naman between babae and lalaki, parang mas kinakampihan yung babae. For example na lang, Kasi- nagkaroon ng Yung pag-aaway ngayon, ng mag-asawa, yung tapos ngayon, nasaktan yung kay yung... President Marcos sa... Hindi. Kay Yung Sarah? kunyari nasaktan ng lalaki, ay ng babae yung lalaki, parang babaliwala yung sa lalaki. Parang kung ano yung na-feel ng lalaki, mawala. Tapos ang kakampihan ng invalid babae, na. Yung Yung babae, babae, import- invalidated mo sa importance lalaki. yung na-invalidate babae kasi- minsan yung lalaki. So, parang yung mga babae, pinaglalaban nila yung gender equality, pero ang nangyayari, parang nababaliwala na may lalaki. Parang puro side lang nila. So, hindi talaga nang maayos na Yes. reform. Kaya nga we need female leaders din talaga kasi if only men are making the rules, many important topics that affect families and communities may be ignored. By including women in the decision-making process, these important issues can be addressed. This means the laws created can be better reflect the needs of everyone, not just one group. When women have a voice in politics, the result is often smarter, more comprehensive laws that help improve the quality of life for everyone. So, turn ko na ba? Yes. Kasi nag-prepare ako ng 3 strengths naman ng participation ng women. Yung una is increased representation, yung topic mo. When women and gender minorities actively participate sa politics, it leads to a more inclusive and diverse representation in political offices, which is nabanggit mo naman na kanina. This ensures that policies reflects the needs and concerns of all members of the society. Hindi lang yung nasa majority gender. For example, having women in political leadership positions can result sa policies na nag-a-address ng issues like reproductive rights, gender-based violence, and equal pay. Pangalawa is yung empowerment and social change. Kapag yung marginalized gender groups nag-engage sa political processes, they gain a sense of empowerment, helping them break free from traditional gender roles and advocating for their rights. Etong process na to, hindi lang nagbe-benefits para sa participants, but also contributes sa broader societal changes, fostering a more equitable and just political culture. Lastly, yung namang policy changes for gender justice. Active gender-based political participation can lead sa creation and implementation ng policies na nagpapromote ng gender justice and equity. For example, yung movements katulad ng women's suffrage movement or more recent efforts to pass gender equality laws worldwide have been fueled by the active political participation, resulting in tangible, legal, and social changes. Itong mga strengths na to ay dinedemonstrate lang kung paano yung participation ng diverse genders in political life can enhance democracy, drive meaningful reforms, and of course, to promote social justice. Kasama rin ba dito yung LGBT? Oo, part din. Kasi pag sinabi Kasi naman gender, broad kasi talaga. I mean, Okay. may right naman sila, every gender naman. Okay, everyone has a right, right?
Yeah. We can agree to that. But at the same time, should we strive for equality or equity? I feel like people try to be equal too much. Because if I go for what men believe in, which is equality, I don't think women will be having a good time. Diba? If I get to decide on someone's life the same way as a woman can decide on mine, I don't think it will be equal. You Kasi know? magkaiba eh, no? Yeah, we shouldn't strive for equality, I don't think. Equity, tama. I mean, sa economy naman natin, lagi namang pinagtatalunan yan eh, yung equality and equity. Kung paano yung, ano ba yung dapat na mas nakalalamang? Yung equal tayong lahat? Or kung ano yung mas nakababuti dun sa mga nangangailangan? Di ba pag sinabing equity, kung hindi naman kailangan ng isa, ibigay na lang sa mas nakakailangan. Hindi kunwari, magmimigay ng 5,000 per tao. Pero dahil mas nakakaangat ka, yung sa'yo, ililipat. Di ba, yung sa equity nga, di ba pag sinabi kasing equity, kunwari, may ayuda na 5,000 sa lahat ng tao. So kung mayaman ka, hindi mo nakukunin yun, bibigay mo lang sa iba. Yun yung sinasabing equity, di ba? Pag equality naman kasi, Lahat parang mayaman tatanggapin mo. or Mayaman o mahirap, tatanggapin mo bibigyan ka. Pantay, So ganun. tingin ko nga, dapat ang nangyayari. Dapat ang nasusunod pala, equity, hindi equality. Pero kasi minsan, ang ano naman, kapag puro equity yung sinunod mo, lagi mong papaboran yung mga nasa mababa, masyado namang parang hindi na nabibigyan ng Parang pansin yung mga nasa mag-feel nung mataas. ibang tao na parang palagi na lang sila ganun. Paano Yes. naman kami, paano naman pag kami naman yung may kailangan, kasi hindi naman lahat ng oras kaya nila ganun, di ba? Which is hindi naman din tama kasi kahit ba sabihin mo na hindi naman nila kailangan ng tulong or ng kung ano, syempre it's important din na nafe-feel nila na included sila, na mabibigyan din sila ng tulong. Kaya yun naman yung laging tanong sa economy eh. Yung equity and equality. Economists. Yes. Totoo, ekonomista. Marami talaga siyang knowings. Ganyan. Galing kay ano yan, sa isang prof. So, move on na tayo sa weaknesses ng participation. So, meron din akong tatlo. Una is underrepresentation in political offices. Kasi despite the progress nga, women and gender minorities still remains underrepresented in political leadership positions. Structural barriers such as gender biases, unequal access to resources, at saka discriminatory electoral system often prevent these groups from achieving equal representation. For example, yung women ay nag-hold ng maliit na percentage lang ng seats sa maraming national parliaments worldwide, limiting their influence on policy decisions. Most ano naman talaga, di ba, parang puro lalaki ang nakaupo sa ano. Totoo naman. Mas marami talaga. Though, Parang dito sa Pilipinas, ilan lang, si Tiberos. Kumbaga bilang lang, ganun. Parang May mga babaeng leaders, kaso mas lamang pa rin talaga lalaki. puro lalaki talaga. though, ano naman, through time naman, 'di ba? Natututo naman sila na mag-upo na Parang ng babae. parang mas tinatanggap na nila ngayon yung mga babaeng leaders kasi yeah. kasi parang mas nakikita nila na may pag-asa na maging maayos yung society sa pag yung mga babae yung leaders. Pero Pero kasi ano, despite the progress nga, kulang pa rin. hindi pa rin nawawala yung tawag doon, inequality between men and women sa politics. And yung kasing ano naman, representation starts with participation naman. Sa bagay, kung hindi ka naman sila magpa-participate, hindi rin naman sila malalagay sa politics, diba? Totoo. So, pangalawa, yun namang unequal access to resources. Yung women and marginalized genders often face unequal access to political resources such as funding, media visibility, and networks na crucial for successful political campaigns. Itong inequality nito makes it harder for these groups to compete on the same footing as more privileged, typically male candidates.
Pangatlo is yung political and legal barriers. In some countries, laws and policies explicitly or implicitly limit yung political participation ng women and gender minorities. Parang katulad yun dati, yung matagal na yung parang bawal bumoto ang babae. Ay, oo. Diba? Yun, katulad sa mga pinag-aralan natin na bawal na silang bumoto. Wala silang Yung sa karapatan. SOCSA, yung sabi ni ma'am na parang dati, hindi binibigyan ng karapatan yung mga babae na bumoto. Yung ba yung first wave? Basta yung mga yan, basta hindi sila binibigyan ng Yeah, because women were deemed secondary. parang Yes. ang role lang nila is mag-alaga sa bahay lang, gano'n. Tapos yung Yes. sa may red necktie, dapat pag may red necktie Yung mga ka, ikaw yung professional professional, gano'n. Yung meron. Parang noon kasi yung women wala silang freedom of speech. Parang ang tingin ng society sa kanila dati is ikaw lang yung magpo-produce, ikaw lang yung parang ikaw lang yung manganganak, ganun baga. Well, you do have a point because before women weren't allowed to learn anything men were Tama. learning. Yung you parang know? dito lang din sa Pilipinas, Madalas parang kasi pride ng lalaki, tingin nila sila lang. kasi sobrang Yes, dominant. totoo yun. Sobrang dominant kasi. Kaya siguro uso noon yung subordination. Oo. 'Di ba? Kasi gusto nila lagi na lalaki ang superior kasi nga 'di ba? Wala naman right dati yung women sa Parang halos doon lahat. nagsimula yung paniniwala hanggang ngayon na parang mas yung lalaki kaysa sa babae kasi dati parang hindi naman nila binibigyang alaga yung babae na maging leader kasi sa bahay lang siya nag-aalaga ng bata, gano'n. Kaya sa isip ng karamihan ngayon, Parang hindi yun, sila sanay. yun na yung hindi nila kaya. nakalakihan ng pero through time nga sabi mo na nade-develop siya pero kulang pa din. Yes. So, nasa na ba ako? Ewan ko sa'yo. Number 3 na ba ako? Number Ayun, 3. Example niya na yung women nga may be denied the right to vote. Ito, run for office or participate in certain types of political activity due to discriminatory laws. Even in more democratic settings, legal barriers like lack of maternity leave or unequal inheritance rights can make it harder for women to engage in politics. Atong weaknesses na to ay hina-highlight yung persistent barriers to full and equitable political participation. And of course, the need for ongoing efforts to create a more inclusive, gender equal, and political environment. Siyempre, meron ding cons or negative side ang tawag dito. Meron din negative side yung mga babae, lalo na pag nasa politika sila. When women enter politics, some people might think they can only manage certain issues. For example, there is a stereotype that women are better at dealing with areas like education or healthcare, while men are seen as better suited for things like military or financial matters. Sanay na kasi. This can be unfair because it makes people underestimate women's abilities and contributions to serious topics. When women are placed in a box and not seen as equally capable, it can be harder for them to get important jobs or be taken seriously in the discussions. Isa pa dito, syempre yung pagbabalance ng roles nila kasi many women in politics also have families to take care of, which can be really challenging. Women often have to balance their political responsibilities with tasks at home, like caring for children or managing household chores. This juggling act can be tough, and it might lead to stress or feeling overwhelmed. When women have a lot on their plate, it can be hard for them to focus fully on their political work. Society sometimes expects women to take on more family duties, which can make it even harder for them to thrive in political roles. O yun nga yung sinasabi na marami pa silang responsibilidad sa bahay nila, sa pamilya nila. Kaya sinasabi parang di kayo nababagay dyan kasi marami pa rin kayo inaasikaso. Kaya nyo bang mag-multitask, ganyan? Kaya nyo pa bang i-handle yung about sa politika? Dami-dami nang responsibilidad bilang babae sa Lalaki ako pero sa bahay, parang mas gano'n. agree ako sa mga sinasabi niyo tungkol sa babae. Yes. Parang sa akin rin naman, feeling ko kayang-kaya na babae lahat yun. Talagang ina-underestimate lang talaga sa Hindi, nasanay na kasi yung mga babae. Ngayon, pag-usapan naman natin ang impact of gender leadership. Ang gender leadership pala ay ang
epekto ng mga gender sa pamumuno na madalas na nakikita sa mga lalaki na mas bagay at may abilities sa pamumuno. While Yun nga, yung sinasabi natin kanina na parang tingin ng society is mas bagay ang mamuno ang lalaki kumpara sa babae. Pero through time nga, nade-develop siya na parang mas gusto na niya ng tao na magkaroon din ng female leaders. Sa society natin, naiisip na mas, yun nga, kakayahan ang mga lalaki na mamuno dahil mas matapang, aggressive at dominante, habang ang mga babae naman ay parang mas Mahinhin. mahinhin at soft-hearted. Kahit na hindi naman ito ang kaso palagi, naitatak na ito sa isipan ng mga tao dahil na rin sa gender roles na nagsasabi na mas akma ang mga lalaki na mamuno. Dahil sa mga stereotype na ito, hindi na i-evaluate ng mga tao na mabuti dahil nai-influensyahan ang perception ng mga tao sa mga gender stereotype. Dahil din sa mga ito, mas kinakailangan na parang mas sa pamumuno, parang mas parang Ano ba? mas parang Kasi nga 'di ba, parang sabi ng parang ano natin ngayon na parang ang lalaki is ang trabaho niya is mag-provide, tapos yung Yes. babae is mag-alaga. Oh, tapos ano yung sinasabi mo? na mas parang mas kailangan magtrabaho yung mga babae. Parang conditional siya na parang bago mo ma-prove na may kakayanan yung babae is parang may kailangan kang patunayan. So parang conditional siya. Yeah, I understand what you're saying because it's like for you to be of value, you have to work extra hard so that people know that you can have Yes, value. parang kailangan pantayan mo yung kung ano yung kakayahan ng lalaki. Parang Oh, ganun. Yun yung unfair. yung ano na lang, kunyari, di ba Yes. yung mga pamilya, tas wala, umalis yung, sorry, baka mayroong gano'n yung wala na yung tatay, gano'n. Uy! Yan, kasi nga, di ba, parang hindi naman tawag dito, hindi lang naman sa politics ang leaders, pwede din naman sa family. Pag nag-take over yung nanay dun sa family niya, parang mas Parang doon pa lang naipapakita ng pagiging leader ng kasi babae. nadodoble. Isipin mo, nagtatrabaho siya para sa anak niya. Oo. Tapos mag-aalagaan niya pa yung anak niya, magluluto siya bago umalis. Tapos mag-iipon, maglalaba, ganun. Superman. Mga ganun bagay. Tuloy mo na. Kaya dapat mas bigyan din ng pagkakataon ang mga kababaihan na mamuno. Dahil sa mga issue na yon, mas nalilimitahan yung opportunity na paari nilang makuha. True. Actually, ano rin naman eh. Di ba nga yung sa babae, ano yung sabi mo? Yung parang mga opportunity ganun. Oo. Na parang dahil dun sa mga challenges, ay sa mga issue or paniniwala, mas limit sa babae. Kalimutan yung sasabihin ko. Ako din may sinasabi, nagsalita ka kasi Kent naman. Ito kasi tinanong mo. Ano sinasabi ko? Okay, but hear me out first. Okay, Jensen. Sige, ikaw muna. Baka malala ko yung sabihin. So, I understand that women have to work hard. Because when you look at a man, okay, if you compare a man to a woman, normally people would assume that the man works hard, Tama. right? You know, if you see a strong man, you'd initially Kasi think parang, that, oh, he works hard. parang ang trabaho nila is to provide. Yeah. But I feel like the grave difference between men and women in this society right now is that women strive to be represented while men strive to do better generally. Tama. You know, that's the reason why there's a difference right now going on. It's because women they don't really care much about competition. You know, in economics, you could argue with me right now and tell me that when it comes to making more money, men have it. Tama. You know, because naturally we are providers.
I'm not Yes. saying you can't provide. I'm not saying that women can't provide. It's just that Parang yun yung na-build sa society na Paniniwala ang lalaki is Nagpro- nagpo-provide talaga. Sila yung parang nagtatrabaho para makaipon, para in the near future, pwede na sila, okay lang sa kanila kasi magpo-provide na lang sila, ganun. Pero feeling ko hindi na siya ano eh. Pero ngayon, Hindi na siya ganyan ngayon. ngayon. Kasi nga, parang makikita mo na rin may mga babae na overwork na ang daming ipon. Kayo dito, kahit dyan, racket, para makapag-provide din para Saka sa mas pamilya magaling nila. mag-ipon ng para sa akin, mas magaling. Oo, yung babae, Kaya, ano. sa ako, Pagdating kasi sa pera parang mas magaling sila sa Tingnan budget, mo ganyan. sa isang pamilya, sino ang nag-handle ng pera? Ibang nanay. Nanay. Siya yung hinahati dito para sa bills, sa tubig, sa kuryente, sa internet, mga ganung bagay, sa pagkain, baon. Budget. Gano'n. Yes. yeah, but I feel like it also comes down to nurture. Historically speaking, men have to be the aggressors. We hunt for food. We fight off the offenders. You know, it stays within our biological instance. Tama. You know? Physically kasi, mas, sabi ng totoo lang, physically, mas dominant malalakas ang naman talaga yun. talaga yung Yes. lalaki. Oo. Kaya, Yes. That's why, like, in my intuition, if I were to lead a whole country, I would assume that people see me as someone who's strong. Yes. Whereas, let's say, if Hestine led the country, people see Hestine as someone who's strong, but someone who's caring too. Yes. You know, when it comes to Strong in the representation, outside but tender. here's the question though. Yes. Totoo yun, tama naman yun eh. Kasi kapag sinabi ko pag babae, hindi ka lang dapat strong, dapat Yeah. inside mo din dapat nandun yung care mo for the people, gano'n. Oh, So here's the question: when will representation stop? Is it if everyone is 50-50, or is it when women are more than men? siguro dapat magkaroon lang talaga ng equal na pagtingin sa babae at sa lalaki. Yeah, but can you really say that there will be an equality coming about? There's no balance. Tingko. There's always an Oh, imbalance. tama. Hindi Kaya mo tulad yung never- kanina, Oo, sinabi yun, natin never kanina. mong malalaman Kanina yung na kay parehas Ayla, na no? yung Tsaka kay King. pagtingin. Because I feel like Kasi sobrang daming tao. Hindi naman sa kasi mundo. lahat nga, hindi naman sa lahat ng oras dapat equal. Kasi there's meron no at meron imbalances dapat are na good, ano. you know? Yes. Kumbaga Nothing parang should be sa balanced. scale, Kaya- 'di ba? Parang hindi siya Kaya- pwedeng ganun, dapat may umaangat, tumataas ganun. Yeah, but in a sense that we're not saying that men are better. We're not saying that women are better. It's just that when it comes to these things, there's things that I can truly admit that women are just better at. Meron naman kasi talagang kahinaan ng bawat gender. May kahinaan ng babae, may kahinaan ng lalaki. May weakness may strength ang babae, may strength din ang lalaki. Hindi naman ibig sabihin na malakas ka. Kailangan lang tanggapin talaga na bawat gender may kahinaan, may rin Bawat siya. gender may specific Ang pinakakailangan tasks talaga or sa roles. acceptance lang. Dapat Yeah, alam mo so, lang. okay, so now, gender and politics. Do you think women should lead? Yes. Yes. Oo naman. Kasi In where? I mean, depende sa kanya kung kaya ba niyang mag-lead. Oo. Kasi 'di ba ano naman Hindi yan eh. naman- Parang hindi ka naman pinilit eh. Parang kagustuhan mo yan eh. For example, ikaw ay feminist. Hindi naman siguro porque feminist so ka don't you understand what I'm saying? Everything that you're English explaining kasi right eh. now, everything that you're explaining right now is for the part that it's okay that women are underrepresented. I mean, yes. Kaya nga nakalagay. Yes. Kaya nga nakalagay yun sa weaknesses ng namin ni King. Yeah, so right. If we're talking about representation, we're talking about leadership roles, then all in all, we're okay with women being less than men. Ano na? With less than representation. Oo, pero wait lang. Impact na tayo. Okay lang 'yan. Okay lang. Right? Because it's like saying, Part din naman 'yan ng impact. I'm not saying that women can't make laws. I'm not saying that women can't make rules or enforce them. What I'm saying is, right now, this scenario right now, that women are fighting for what they can have, is okay. Because it's an imbalance that we need. Tama. Because in Tama a naman different universe, in a universe wherein women are more, I bet that you'll have the same situation with men. Mas marami ba ang babae? Ay, mas marami ba ang lalaki sa babae? No, women are more than men. Parang hindi naman parang Population-wise, Mas marami babae. women are more than You men. search it? Yeah.
I'm talking English. You can search it right now. The reason why Hindi, parang sa tingin ko parang hindi lang talaga ganun ka-active sa politics ang mga babae. Kaya parang mas na-view ang mga lalaki na as leaders ganun. Kasi yung ibang babae, nakokontento na sila sa kung paano sila itrato. Tsaka parang ngayon. iniiwasan nila yung sobrang stress. Alam mo ba yan? Kasi alam mo, ang dami na nilang ginagawa. Nag-aalaga ng bata, mga ganun-ganun bagay. Conclusion. Pag-usapan naman natin ngayon ang legislation and advocacy. Pag pinag-usapan ng legislation and advocacy, we talk about lawmaking and support for a cause. Alam nyo ba na dati-dati, may 80s or 90s ata yan, hindi talaga hinahayaan yung mga babaeng bumoto, di ba? Oo. Sa akin, hindi sila hinahayang pumasok sa mataas na posisyon. Hindi sila binibigyan ng karapatan mag-aral. Oo. Lahat na lang pinagkait. Di ba? Pinagkakait talaga sa mga babayan. Pero sa Iceland, meron isang babae doon na siya ang pinakaunang babae na nakapasok sa government. Research ko yan. Ang name niya ay, ang hirap kasi i-pronounce kaya inano ko. Try mo nga, bigkasin mo nga. Vigdis Ako nga. Finnbogadottir. Di ba? Oo, di ba? Sobrang hirap kasi hirap niya banggitin kasi pero siya yung pinakaunang foreign babae siya. sa lahat. Sa buong mundo. Buong mundo. Siya talaga. Big From deal. Iceland siya. May ano yan, may ganun-ganun kaya. Oo, May ano di ba? yan, may Pero nangyari yun nung apostrophe like 1980s. O imagine, 1980s lang, ilang taon na yung nakalipas. Pero yun yung like unang beses na mayroong babaeng nakapasok sa government. And alam nyo rin ba na sa Iceland, compare natin ng Philippines sa Iceland, nasa Iceland, may ice. then, Walang ice din, di ba? Pinagkaiba lang Pilipinas. Di ba? Pero walang ice dun, di ba? Walang yellow dun. Oh, ano Green, yung color totally green, green. color green. Greenland, there's ice there. hindi, sinasabi kasi doon na sa Iceland, mas maraming babae ang nasa government, parang Di ba 86. konti lang ang population nila sa Iceland? Hindi nga. Mas maraming ang babae yung nasa Hindi lang government. kasi yung population nila doon. Hindi ko sure. Parang alam ko konti lang yung population ko. Kasi sa Greenland, parang doon mas malaki yung population kaysa sa Iceland. Yun nga, based sa na-research namin, na-research ko na 86% out of 100 daw na tao doon ay babae yung tag dito, namumuno. 86 out of 100? No, the PPS. 86 out of 100? Yan, political parties. Ito naman, ayaw mo naman akong sagutin eh. Ano ba? 86 over 100? Yeah, meaning Out of 100. the political party score. So let's say 100 out of 100 is 50%. So that means 86 is 43%. Sige, ang galing mo sa math. Mas nakapit niya kasi yun eh. Yeah, so 43% of women are in the government. So you can see the difference that we have here in the Philippines. While here in the Philippines, roughly 15% of women are in government. Diba? So you can see the Sobrang laki ng difference. Nabilang lang yung babae sa politics. yeah, but I feel like the difference is they're more open there. You know? What do you mean? Because like, okay, if I remember Iceland, I remember Vikings. Oh. Did you know that the women can fight Yes. Yeah. in wars? In How to Train Your Dragon. There's a female riding a dragon. But I feel like it's in their history, that's why. Because like women are deemed powerful even before. That's why they could lead right Kung now. nasimulan na kasi before, Yeah. na nagli-lead talaga yung babae, parang magiging tuloy-tuloy na siya. Oh, parang kung nasimulan siya dati, hindi ganito yung view ng society Oo, sa yan, babae. hindi. Kasi Ibang-iba parang siguro. nung noon, ang naging view nga, bawal sila mag-aral, mag-aalaga lang ganun. Parang paulit-ulit ang sinasabi ko. Yeah, but if you compare it to the Philippines, I feel like before the colonization of the Spaniards, right? Feeling ko kasi doon din nabago yun. I feel like the women then were really important, you know? Do you know I forgot the name of that Filipino who fought in the war? Si Chudora. Gabriela Silang. Chodora. She led her own troop. Basta She yung... was the leader of yung that sa may troop. Visayas. Hindi, si Tanda Sori yung nag-aalaga, di ba? Yung naging babae, tas naging namuno siya ng I think she, KKK. yeah, I think she was like Gabriela a Sila, weaver. asawa Hindi, niya, hindi Andres yun, hindi Bonifacio. yun. Yeah, Yung anyway. naging topic din natin yan sa Econ.
Yeah, but it was a Filipino who led her No, own tama. troop. She became a specialized military unit. So basically meaning she was among the best of the best to ever fight the Spanish. So it's like, Parang But- yun eh. Search ko nga. but not a lot of stories are well known about her. So, Napaka-strong Sarah yan. Duterte is alive long time ago. Meron nga siyang sariling death squad. Uy. Sorry po. Sorry, ma'am. Sorry ko lang. Pag-usapan naman natin na yung mga babae bilang great lawmakers. Okay. Sinasabi sa isang research kasi na pinaniniwalaan na mas magagaling daw na lawmakers ang mga babae kasi mas nakikipag-collaborate sila. Mas open sila. Open sila, tas nakikinig talaga sila sa opinion, sa suggestion ng ibang yes. tao compare sa mga lalaki kasi na hindi ko naman nila lahat parang sa lalaki kasi ang iniisip lang nila yung hindi pang kalahatan Tell me what Yung you paano really sila think. kikita. ang I'm just saying. Okay, go on. It's alright. Yes. It's part of this. nasa side ako ng mga babae syempre kasi naniwala naman totoo naman kasi sinabi dun sa research kasi may basis naman na magaling na lawmakers talaga ang mga babae kasi parang lahat talaga naisip nila lahat ng pwedeng tawag ito? Broad yung Mm-mm. idea nila. Siguro kaya gusto nilang maging more inclusive. Kasi nga, di ba noon, nung mga unang panahon, yung law is hindi naman inclusive sa kanila. Kaya yun ang gusto pabor nila sa kanila ngayon. yung- But I feel like times are changing. Yeah. You know, did you know? Okay, Nothing is constant except change. here's a statistic for you. Did you know women are leading in education? More men are dropping out of college and high school. More women are staying to finish their degrees. It's because I feel like, for me, it's my opinion. I feel like Continue. as tradesmen or labor people, men, you don't really see construction workers that are women. You know? meron pero konti Yeah, you don't really see them. Parang kasi pag sa lalaki, parang mas gusto na lang nilang magtrabaho kasi yun din Yeah. naman ang ano nila eh. Pero sa babae, parang mas gusto nilang mag-strive pa ng mas mataas hindi, kasi. napipilitan kasing tumigil yung ibang mga lalaki kasi dahil sa kahirapan tapos parang sila'y nauobliga sa pamilya sa isang pamilya parang sila'y nauobligang huminto na lang kasi sila'y sila- mag-work kasi sila- lalaki sila. Kasi sila yung parang Mas kaya nila. nilang tumulong sa mga magulang nila para Pero if may mag-provide. choice na lang naman siguro, Yeah. feeling ko, pursue pa rin nila yung pag-aaral. That's why one of the things I feel are one of the cons that having women as lawmakers is the fact that obviously this comes the same way as men not knowing women, but women don't know men. You know, at the same time, I feel like the reason why men decide to just stop going to school, educate themselves, is because they don't feel the need to show their worth. I feel studying. Parang yung Yeah. sa tingin nila magaling na sila ganun. yeah, Yun not kasi yung not tinte, that taas they ako. know that they're good. It's just that what's the point in studying if Kung di mo naman all gagamit. I am is a number? What? I'm just a number. In resources, if I am one piece of wood, that's all I am. Whereas if I look at women, I feel like they're the ones who carved the wood, and I'm just wood. You know what I mean? No. It's like Don't saying, get you. okay, Teka here. lang, medyo maano yung explanation It's too mo sa deep. medyo. I feel like, Oo. okay, here. Masyadong, Parang yung babae yung bumuo sa lalaki ganun? No, Kasi okay. kinarve mo yung kahoy? No, okay. Just, explanation niya yun. Kaya hindi natin may... Here, this is Explain, better, mas this is malinaw. better. Okay. We will... If I am fruit, Yes. the woman is the tree that bears me. Oh. Meaning, she has more worth than I am. So, Right. parang sinasabi, So, ang tingin- babae, pwede maging babae kahit walang lalaki, parang ganon? Yes. Tingin- You don't, okay, I can say I can be a man without a woman. But if I Okay. told you that, you would think like I don't care about women. You see, that's the difference between me and you. Whereas if you tell me that you can be a woman without a man, I'm gonna say I'm all for it. I'm gonna be saying that, wow, yeah, you could do that. Whereas if I tell you that I can be a man without you, how would you react? So sinasabi niya, bad tayo. ang sabihin, ang No, maging reaction mo, parang, nade-degrade yung mga lalaki. Yeah. Yes,
In the study made by the U.S. government, they're saying that the reason why men aren't continuing is because their worth isn't okay. Women are striving for representation. Hindi ganun kakailangan. Yeah, they're striving for inclusivity, but at the same time, men don't get the value that they want. If a boat is sinking, the first people who are saved are children and women. You don't say, men, get on board. Kasi tingin ng iba, kaya na ng lalaki Yeah, sa the sarili worth nila. of the man falls when the woman's worth goes up. I'm just saying that, but then it's the truth. You know, I'm not saying that we should, like a while ago I said an imbalance is Kala ko worth it. own perspective niya. Right? Kala ko sa But sarili. it's at the same time, I feel like the worth of the man will degrade over time if we continue to strive for balance. Kasi, Paano naman yung mga kaka-promote- babae? Okay, that's Parang fair. debate na to ah. That's fair. But at the same time, you don't see it because the woman's value is growing over time. Like I just said, in education, in leadership, in population, men will die first before women. Oh, kasi Decision sila naman, yung may hindi. task na mag-defend. Decision ah. naman ng mga lalaki yan kung paano nila anuhin yung buhay nila. And decision din naman ng babae. Yes, so but hindi kasalanan ng babae if Then, mas tsaka parang nakikita yun na na rin yung kasi worth yung- nila compare sa lalaki. yun na Kasi rin- yung lalaki din na may gumagawa ng way parang hindi makita yung worth nila. Parang ganun. Parang yun na rin I kasi yung understand what tumatakot. you're saying. You're saying that it's truly up to the man. But at the same time, don't you think that the reason it was up to the man is because they wanted to be more balanced for the women? Ako medyo, hindi ko alam kung tama. Yung sinasabi mo ba is, kaka-promote ng equality kuno sa gender natin, masyado nang natataas yung women. And Yes. hindi na nare-realize na nade-degrade na masyado ang men. Yun. Yes. Do Yun you, yung point niya. do you honestly think, okay, if I ask you right now, when was the last time you felt empowered by a man? Ngayon, joke. Hindi. Charit. Honestly Never. speaking, when was the last time you felt empowered by a man? A while ago. Nung naglaro na kami ng basketball, See, none of you said that you're empowered by your fathers. Oh. kasi Whereas wala if you namang ask me when I'm empowered by women, I'll tell you I am empowered by my sisters every day. Oh, okay. Kasi busy papa mo. No, I'm empowered by my dad all the time. It's just that my sisters in my household, it's Di a nyo naisip yun, ano? sister-driven. Happy family sila eh. Kasi mas ano kasi yung... My mom is out of the Drama? question. I don't know where my mom kasi is. mas makalinga ang babae. Yeah, I understand, but you agreed that you Bunso never ka ba? felt. No, I'm the 5th of 7. Dami na pala. Kapatid niya sa April. April, May, sino yun? Kapatid niya. So yeah, that's just my take. I feel that that's an opinion that's needed to be seen. And if you ask how is it connected to politics, it's the same as asking how is it connected to life if someone doesn't feel good. And I don't know if you understand that. It's just that life isn't so good if someone doesn't feel good. That's all to me. Nagigets ko yung pino-point out mo na nababawasan nga yung ano sa lalaki kapag tumataas yung value ng babae. Pero ang pinaglalaban lang, gusto lang naman ng mga babae na maging ganun sa lalaki. Pero hindi naman hindi nga, tama ka rin naman, tama yung side mo na hindi sa lahat ng pagkakataon ma-apply yung Quality. equality na gusto ng mga babae kasi hindi naman sa lahat ng situation lamang ang babae or kaya ng babae Hindi yung sa lahat ginagawa ng ng situation, pwede mong iyan yung equality. I'm not saying that women are bad, okay? Proper recognition lang siguro. Yun, No, yeah. nothing's Maging gonna- enough. Yun yung My kailangan sisters, mangyari. my sisters are better than my older brothers. I'll tell Oo, you that. diba? Ikaw din I nagsasabi. believe that my sisters are better in a lot of things. Hinahayaan It's just lang that- din kasi ng mga Yeah. iba. There's some Nung things lalaki. that they're not good at, and I could see it as a whole. Men aren't good at everything. I can tell you right now, if we were to face off in life naman. skills, the woman will beat me. Multitask. Pag all the time. multitask. Ganon din na may babae. May Yeah. mga skills din ng mga babae na may hina. Na malakas naman sa side ng lalaki. Yung pagsasalita, kunyari, pagsasalita sa harap ng classroom, kaya mo bang magsalita ng... Yes. Ako hindi. Kaya ng ibang lalaki, kaya ng ibang babae. Pag sinabi kasing mga physical work talaga, yung construction, lalaki talaga kasi mas malakas ang stamina ng mga lalaki.
Diba? You see my But muscles? sometimes They're like huge. King, Tologo. Look at that. you can do it. Yeah, right? Yeah. It's good. Ito naman yung sa amin ni Kylie. About naman siya sa barrier to women political participation, na tungkol naman siya sa participation ng mga kababaihan sa politika, na sa ngayon nasasabi nating mahalaga talaga para sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga inklusibong pamamahala. Pero alam nyo, sa kabila ng mga pag-unlad, maraming nagiging hadlang yung sa pagpatuloy ng hadlang na pumapatuloy na pumipigil sa pakikilahok ng kababaihan sa ganitong larangan. For me naman, ito yung yung pakikiisa ng mga kababaihan na relate sa mga political aspects. Pero syempre bilang babae, naniniwala ako na may potential yung mga kababaihan sa pagdating sa participation sa mga political aspects. Kumbaga, mahalaga rin naman na kilalanin natin yung mga strength ng bawat isa. Kasi sa panahon ngayon, nakikita na rin naman yung kahalagahan ng participation ng mga kababaihan sa iba't ibang bagay. Mahalaga rin kasi na nakikita natin yung sa side ng pakikipag-participate nga ng babae na wala dapat nagiging hangganan, kumbaga gano'n. Parang yung limitations. Mga ganun ba. Kaya ito, mayroon akong isang argument dito na about sa cultural at panlipunang paniniwala. Ayun nga, sa ilalim ng nakaugat na paniniwala sa mga tradisyonal na ginagampanan ng kababaihan, ng pagkakaiba-iba ng kasarian, madalas naglalarawan to sa politika bilang larangan ng kalalakihan, di ba? Na nagiging dahilan para mawalan ng kumpiyansa ang kababaihan na makilahok sa mga ganitong larangan o mga ganitong pinag-uusapan na natin. Yung patungkol na lipunan sa ganitong usapin, lalo na sa mga kababaihan, nagiging dahilan ng pananatili ng stereotypes na sinasabi nga natin na dapat kalalakihan lang daw dapat nyo sumasali sa politika, ganyan. Kaya dapat ngayon yung mga tao magkaroon ng mas malawak na kamalayan at edukasyon sa mga ganitong usapan para unti-unti ding mabago yung mga ganitong pananaw ng mga ibang tao. Do you think that it's unfair how women tend to have to show more to be able to run for politics? Yes. Unfair talaga. Kasi yung talagang yung tingin kasi ng tao sa pagkakaiba ng babae at lalaki, nagkakaroon talaga na limitations yung sa babae. Katulad nga ng pinag-usapan ng kanina, kailangan mapuro pa ng worth yung babae, ganyan. Kaya nagkakaroon talaga ng unfair. Yeah, I understand you there. Because I feel like even older women tend to choose the man. I don't know how that is. I just feel like it's different, you know? And it's unfair if women want representation but they don't vote their own. Granted that they should vote the person that they think should lead. I feel like they should take a chance too. Okay. Yung isa naman sa argument na meron ako is historical and cultural related na din. Since sa traditional na nakasanayan sa lipunan natin kasi, yung mga kalalakihan kasi yung nakasanayan natin na namumuno di ba? Pero sa historical events kasi, di ba, like Cleopatra, ginamit niya yung charisma and intelligence niya to influence yung mga people na under niya dun sa time na nagkaroon siya ng chance na mag-lead. I think, para sa akin, parang nagpapatunay na din yun na yung mga kababaihan, meron din silang kakayahan pagdating sa mga leadership and political participation. Okay. Ito pa, meron pa akong isa dito pang argument na mas nagiging limitado yung access ng mga kababaihan sa pinansyal na pangangailangan para sa kanilang pagkampanya o pagkilos kapag
sasali sa ganitong mga politika. Kasi nga, 'di ba, hindi nga nagkakaroon ng pantay-pantay na sahod, kakulangan din sa mga ari-arian, tapos marami pang responsibilidad sa pamilya, kaya mas lalong nalilimitahan yung kakayahan ng mga kababaihan para makisali sa o makilahok sa politika. Kaya alam nyo, mahalaga talaga na magkaroon ng suporta sa financial at magkaroon din ng pantay-pantay na patakaran para matugunan yung ganitong issue. Isa pa ay nung unang panahon, 'di ba hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga kababaihan na makapag-aral? Oo. Sobrang baba ng tingin sa kanila nung time na yon. And yung mga kalalakihan lang yung parang mas mataas yung chance nila na makapag-aral, and dahil doon nagkakaroon sila ng sapat na kaalaman at saka karanasan para maabot nila yung iba't ibang profesyon. So dahil doon, parang naging weakness nito is yung isa siya sa naging dahilan na maraming hadlang sa mga kababaihan para makapaglingkod sa lipunan, pati na rin sa ibang bagay. Sa akin naman, yung pagkakaroon ng mababang representasyon ng kababaihan sa politika hindi lamang dapat simpleng usapin, kundi dapat may malalim na nakaugat dito sa istruktura ng lipunan. Kultural na paniniwala, mga ganun ba? Yung traditional kasi na paniniwala na ang politika ay larangan lamang ng mga kalalakihan hindi patuloy na nalilimita sa mga kababaihan. Kumbaga kasi sa isip ng tao na dapat lalaki lang, hindi dapat babae. Yung sinasabi ko na parang ang naging view ng society sa Yes. pag-isang leader is yun yung nakalakihan nila na Kaya lalaki yun dapat. din nagiging dahilan ng paglilimita or paglilimit nga ng babae sa pagsali ng politika. Kaya sa ibang lugar nananatiling Yung malakas nagkakaroon ng gender stereotype. Yes, yun nga. Kaya sa ibang mga lugar na nananatiling malakas o usapin sa kanila yung mga stereotypes nga na sinabi mo, na yung mga babae mas angkop lamang sa pambahay lang, ganun, at hindi nababagay sa mga ganitong posisyong liderato. Meron din ako ditong strength and weaknesses na sasabihin namin ni Kylie. Sa strength naman, meron ako dito syempre about pa rin to sa barriers to women's political participation, na yung paksa na may malaking kaugnayan sa usapin ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at hustisya. Yung mga partisipasyon ng kababaihan sa politika ay mahalaga para rin masiguro na ang mga polisiya at desisyon ay sumasalamin sa pangangailangan ng lahat, tsaka para rin lamang hindi lamang sa lalakihan. Yung pag alam nyo kasi kapag yung pag babae yung nagplano parang iniisip yung pangkalahatan. Yeah, I yung hindi understand. lang para sa babae, lahatan pati lalaki. Pag ako nagplano, pakapansarili ko ng Ganun. It's like when you're watching a romantic film, you would know if the director's a man or a woman. Yes, Yeah, totoo yeah. yun. Kung sino yung nag-direct ng film na yun. Makikita mo doon. Paano? Depende sa takbo ng storya. Mahahalata mo. Ba't di ko naman napapansin Ako rin, hindi ko rin ganun? nahalata. That means you're too closed. What do you mean? You have to be more open. Joke. Kaya ayun. Ito meron din ako dito ayon kay Paxton et al. 2010. Nagpapakita na yung mataas na partisipasyon ng kababaihan sa politika may direktang kaugnayan sa mas pantay na sistemang politikal na tumutugma sa mga argumento ng paksa na ang inclusivity ay mahalaga sa mas makatarungang pamamahala. So sa weakness naman, bagamat nagiging mahalaga nga yung struktura na hadlang, maaaring masyadong nakatuon dito ang ilang diskurso at hindi masyadong tinatalakay sa ibang pag-aaral na kagustuhan o iba pang di-structural na aspeto sa kakulangan ng kababaihan sa politika. Ayon sa pag-aaral ni Walby 2005, nagbibigay diin na ang gender inequality ay dulot ng kombinasyon ng istruktura at personal na desisyon na nagbibigay ng mas balanseng pananaw. Ayun, kaya itong main point na to, itong paksa na to na tungkol nga sa hadlang sa partisipasyon ng kababaihan sa politika ay napakahalaga dahil binibigyang liwanag nito yung mga sistematikong issue na naglilimit sa representasyon ng kababaihan pagdating sa politika. So,
So yun, after ng naging discussion natin, tingin nyo ba nakaka-apekto talaga ang gender ng isang tao sa politika or sa pagpasok nyo sa politika? Oo naman. Ako din, oo. Malaki talaga yung nagiging epekto kasi pagka ganyan, gender, babae, lalaki, talagang may pagkakaiba, tapos ipapasok pa natin sa politika, nagiging malaking usapin na siya. Nagkakaroon na ng mga ibang pagtingin, tapos napapag-compare na yung babae at lalaki, ganyan. So Kayo? para sa akin, kukunti lang yung, parang hindi pa ganun kalaki yung trust ng society sa na mag-lead ang isang babae, Babae. sa Lalaki. kumpara sa lalaki. Kaya, ayun. Para sa akin naman, malaki talaga epekto niya, pero kung titignan mo ng mas malawak, oo, Yes. mas malawak na ano. Malawak talaga siya. Naniniwala ako na yung mga lalaki, kaya nilang mag-lead. Yes. Kailangan nang nilang i-improve yung Or sarili siguro nila. Parang na- mas, alam mo yun, Kaya naman kaya, mag-lead. kaya talaga ng mga lalaki. Siguro Kaya. kailangan lang nilang Lalaki o babae? lalaki. Lalaki. Kahit, di ba, leader talaga yung mga lalaki. Oo. Diba? Kaya nilang mag-lead, ang kailangan lang nila improve yung sarili nila at Hindi. gayahin nila yung mga babae na mas, ano yun? Na-realize ko lang din na parang kaya namang mag-lead ng babae pero in a different way. Hindi naman, hindi. Kaya talaga ng mga babae. Hindi naman natin inaano yun. Ang sinasabi ko lang, yung mga lalaki, sila talaga yung nagli-lead. Ang okay sila na mag-lead kung meron din silang traits nung babae. Yeah, I Yun yung understand what sinasabi you're ko. Nag-gets mo ba? okay. Yeah, it's like saying, Kunyari, yung babae nga, may iniisip yung pangkalahatan. Sana yung lalaki ganun din, di ba? yeah, it's like saying, if you were to lead, if you're a man and you want to lead, you'd have to be for everyone. Yeah. You have to be Ganun. compassionate, caring. At the Yeah. same time, if a woman has to lead with all the other traits, she also has to be not so aggressive to the fact that she doesn't improve everyone's lives, but she has to be decisive. Exactly Parang, that. para mag-lead ka, kailangan mo ng traits ng lalaki, kailangan mo ng traits ng Yeah. babae. Yes. Dapat both meron ka nun. Balance, kumbaga. Yun lang naman yung sa akin. Ako naman, sa akin naman, may kanya-kanya naman tayong yung way ng pag-lead, yung babae, yung lalaki. Siguro lang as a voter, kailangan lang nating mag-isip ng tama. To vote wisely. Oh, isa din yun eh. Nagkakaroon din ng impact sa ganun eh. Lahat naman tayo may kanya-kanya and lahat din may kanya-kanyang impact. Kailangan lang natin umisip ng tamang leader. Ayun nga, no, narinig na natin lahat ng opinion ng bawat isa sa discussions natin ngayon tungkol sa gender and politics. Ano guys, dito na lang ba tayo magtatapos? Siyempre. Yes! Yes. Ay! See you on our Sige. next episode, guys. Yes, sa ating mga listeners dyan, syempre maraming salamat sa araw nyong pakikinig, sa inyong araw na pakikinig sa amin ngayon. So ayun, hanggang dito na lang muna ang ating for today's episode. Sana nag-enjoy kayo at napulutan ng aral ang ating mga pinag-uusapan. Muli, ito ang Group 3, Power and Party, Conversations on Gender and Politics.